Sa maleta nagsimula ang kwento na tila magtatapos sa malita. Ganyan ang kwento sa likod ng 18 Marines o Maleta Boys, ang 18 self-proclaimed bagmen ni dating Congressman Zaldico na di umano'y nag-deliver ng male-maletang pera mula sa flood control projects sa mga opisyal ng pamahalaan. Simulan natin ang kwento noong September 25, 2025 nang iharap ni Senator Rodante Marcoleta si Master Sergeant Orly Guteza, dating miyembro ng Philippine Marines, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sa kanyang affidavit, sinabi niyang nag-deliver siya ng 46 na maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez mula kay Zaldico. Simula pa lang ay nabahira na ng kontrobersya ang testimonya ni Guteza dahil napatunayan sa korte na forged o dinoktor ang pirma ng di umano'y nagnotaryo sa kanyang affidavit. Hindi na rin nagpakita sa publiko si Guteza matapos nito. February 24, 2026 nang lumabas ang nagpakilalang 18 Marines kasama ang abogadong si Levito Baligod. Sa isang press conference sa Club Filipino, isang omnibus affidavit ang bitbit nila na nagsasabing bukod kay Romualdez, nag-deliver din sila ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos, dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila De Lima, dating National Security Advisor Eduardo Año at iba pang mga opisyal. Ang pera, nagkakahalaga raw ng nasa higit 800 billion pesos mula sa kickback sa flood control projects na na-deliver mula 2022 hanggang 2025. Isinumite nila sa Ombudsman ang affidavit na ito. Kalaunan, umamin rin si dating Congressman Mike Defensor na tinulungan at sinusuportahan niya ang Maleta Boys. Kinabukasan, agad nila lininaw ng Philippine Marines na 4 sa 18 ay hindi kailanman naging bahagi ng kanilang organisasyon at ang karamihan sa kanila ay dishonorably discharged sa serbisyo. Inamin ni Atty. Baligod noong February 26 na maaaring pagkakamali raw niya nang maisama ang pangalan ni De Lima sa mga di umano'y nakatanggap ng pera mula kay Ko. Di kasi nagtutugma ang claim sa affidavit na nakatanggap ng pera sa De Lima dahil nakakulong ito hanggang taong 2024 at naupong kongresista noong 2025 lamang. March 4, 2026, nang i-deputize ng Ombudsman ang National Bureau of Investigation para tingnan ang mga aligasyon sa affidavit ng di umano'y bagmen ni dating Congressman Ko. Makalipas ang ilang araw, pinadalhan ng NBI ng imbitasyon ang Maleta Boys, si Baligod at si Defensor. March 12 at 17 nang humarap sa NBI ang mga ito. Hiwa-hiwalay silang tinanong sa kanilang nalalaman pero 6 lang ang pumirma sa kanilang sinumpaang salaysay. Tinangkapang i-retrieve at i-edit ni Atty. Baligod ang mga affidavit na ito pero hindi na siya pinayagan ng NBI. Marso din na magsampa ng patong-patong na kaso sina Año, De Lima, Bucor Chief Greg Katapang at Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel laban kina Baligod, Defensor at sa 18 dahil sa di umano'y maling bintang laban sa kanila. Wala pang isang buwan matapos maihalal bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Panibagong leadership change ang nangyari ng suportahan ni Senator Chis Escudero ang liderato ni Senate President Win Gatchalian. Importanteng punto ito dahil kinabukasan, pinilit pa rin ng Cayetano Block na magsagawa ng flood control probe ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta kung saan humarap yung 18 alleged bagmen ni Zaldico. Sa halip naman na dumalo sa ipinatawag na Blue Ribbon Committee hearing sa ilalim ng bago nitong chairman na si Senator Erwin Tulfo noong June 18, nagpa-press con sa opisina ni Senator Robin Padilla ang Maleta Boys kasama si Baligod. Dito, muli nilang idinawit si Senator Escudero sa di umano'y napadalhan rin ng kickback. At si Senator Loren Legarda naman na nananatiling bahagi ng Cayetano Block. Inabsuelto ni Atty. Baligod dahil hindi naman daw nakita ng kanyang mga kliyente na may perang natanggap ang senadora. July 26 nang aprubahan ng Justice Department ang pagsasampa ng kaso. 6 counts ng cyber libel at 4 counts ng perjury laban sa Maleta Boys. At hiwalay na cyber libel case naman laban kay Baligod. At ang latest development, sinabi ng 4 na miyembro ng Maleta Boys na scripted ang nilalaman ng kanilang affidavit. Under oath, sinabi nila na they were coached
by Attorney Levy Baligod at pinangakuan ng proteksyon ni dating Congressman Defensor at Senator Marcoleta. Kasalukuyang nakakulong sina Defensor at Marcoleta sa Quezon City Jail dahil sa hiwalay na kasong plunder. Samantala, nakalaya na ang 10 inarestong Maleta Boys matapos makumpleto ang kanilang bail requirements sa Las Piñas Regional Trial Court. Imagine, lahat ng yan nangyari in less than a year. Pero ang tanong, kung nagsisinungaling man o hindi ang Maleta Boys at si Attorney Baligod, saan napunta ang sinasabi nilang mahigit 800 billion pesos na di umano'y kickback mula sa flood control project ng pamahalaan? Sino talaga ang nakinabang dito habang ang taong bayan ay patuloy na nagdudusa sa matinding pagbaha ngayong tag-ulan? Mapapanagot pa kaya sila? Yan ang ating babantayan. Aabot daw sa 20 hanggang 25 billion pesos ang alok sa mga miyembro ng Maleta Boys para baliktarin ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scandal. Yan ay ayon sa isa nilang kasamahang, si George Villanon Jr. Hindi naman pinangalanan ni Villanon Jr. kung sino ang nasa likod ng di umano'y panunuhol sa kanila. Pero sana raw ay pinag-isipan ng kanyang mga kasamahan ang kanilang ginawa at hindi kumagat sa alok na pera.